Anak, diba sabi ng mama huwag ka sasama sa iba? Sabi niya po siya po ang tatay ko. Totoo ba po yun? Oo, anak. Siya yung tunay mong tatay. Pero iwalay na sila ni mama. Anak, paglaki mo, tsaka ako na lang sasabihin sa'yo kung bakit, ha? Tsaka na lang ipapaliwanag ng mama. Pero habang hindi mo pa naiintindihan lahat, pwede ba mo ko na lang muna sumama sa hindi mo kilala? Kasi natatakot ang mama eh. Akala ng mama kukunin ka niya sa akin. Mama, kay Papa Fred, pwede po ako masama? Sir, deny po yung makakabalik dito. Dapat lang. And next time, dapat mas alerto kayo. Sa inyo lamang, hindi na dapat nakalampas yung lalaking yun eh. Sige na. Tara. Stella, hindi ka ba titigil? And what did I do this time? Ikaw ang nagdala kay Ivan sa bahay na ito. What? Wala kang ebidensya, Papa. You know, you are a business tycoon. Anyone can know your address. Lahat ng mga ginagawa niyo sa akin, tiniis ko, Stella. Pero huwag niyo naman idamay si Ronron. I said I didn't have anything to do with this. Okay, tama na. It doesn't matter. Dahil hindi na naman mauulit ito. We'll get a restraining order para hindi na kayo malapitan ng lalaki niyo. At gagawa ako ng paraan para mawala ng karapatan si Ivan kay Ronron. Paano? What do you mean? Aampunin ko anak mo, Luisa. You cannot do that, Papa. And why not? Because he has his own father. Walang karapatan si Ivan kay Ronron. He is the biological father, Papa. And Luisa knows that. Wala ang pangalan niya sa birth certificate ni Ronron. What? Is that true? Nung iniwan niya kami noon, nagdesisyon na ako ang tatay yung inatama ni Ronron. You don't have to be both now, Luisa. Because nahahanda akong maging legal father ni Ronron. Oras na maging Vergara na siya, hindi na siya makukuha ni Ivan.